Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 12, 2020. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang kagagawa kong template na para po sa mga teachers na nagtuturo ng mathematics. Ito pong sa lesson na ito ay yung finding the least common multiple of numbers. Two numbers pong ano dito ang ginamit ko. Unlimited po itong template na ito. At dalawa po ang pwedeng paggamitan nito. Pwedeng gamitin po ng mga learners na gamit ang kanilang laptop at pwede rin pong i-print sa short band paper na ibigay po sa mga learners natin sa mamagitan po ng kanilang mga magulang o kung sa ano naman po online naman po i-send lang yung file sa Messenger o ilalagay sa USB na ihahatid po ng mga magulang sa kanilang mga teacher. Ipapakita ko po kung paano gamitin ang template na ito. Ang kagandahan po dito sa template na ito, meron po siyang sheet for the lesson. I-click lang po natin itong green icon, button na yan. Ito po, kahit ano po dito pwede nating ilagay. Dito po natin i-explain yung lesson natin. Dito po tayo magbibigay ng example. Pwede po tayo maglagay ng symbols, mga picture dito sa sheet na ito. Then, ito naman po yung answer key. Ayan po. Kung titignan nyo po, hindi po makikita yung sagot dito. Kahit na po mapindot ng bata, yung button doon ng answer key, hindi niya po makikita. Kasi teacher lang po ang makakakita dahil po siya lang ang dapat na makaalam ng password. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano. At ngayon po puntahan natin yung worksheet, yung pinakamahalaga dito sa template na ito, yung worksheet. I-click lang po natin yung worksheet, yan po makikita na natin. Ayan, hanggang 15 item lang po ang worksheet na ito. At tingnan nyo po dito, walang pangalan yung bata. Ito po ay for printing po pag ganito ang style na hindi na ilalagay. Pero kung ito po ay sasagutin ng bata sa pamamagitan ng kanilang laptop, instructan po natin yung learner natin na isulat yung pangalan dyan. Yung pangalan nila para malaman natin kung sino ang may-ari ng template na yan. Tingnan po natin yung worksheet. Ayan po. Then, i-save niya. May pangalan na. So, ngayon po, itong result dito sa worksheet na ito, print preview natin para makita po natin yung kabuuan. Ayan po, nandyan na po yung pangalan ng teacher, yung position, yung name ng school, na i-edit po itong date, at saka itong direction po, pwede po natin baguhin yung style ng pagka-state ng direction dito. Ayan po. So, ngayon po, kahit na ano pong i-type dito ng bata, dito po magta-type ng password yung teacher. Halimbawa po, gustong makita ng bata yung result dito, hindi niya po makikita kung hindi niya alam yung password. Ayan po. So, ang tamang password dito na pwede po nating palitan sa input sheet ay Teddy. Teddy na naman itong ginamit ko. Ayan. Kung titignan nyo po, ayan, hindi po makikita kasi may nakaligtaan yung bata. So, ang gagawin na lang po ng teacher in case po na nakaligtaan ng bata na sagutin yung number 2, ang ilalagay na lang po dyan ay not answered. NA na lang po ang ilalagay ng teacher. Ayan, NA. So, kung titignan nyo po, mali yung number 1, 13 lang ang nakuha niya. Yung number 1 ay mali. 120 ang sinagot ng bata. Ayan, mali yan. Okay? So tignan po natin yung yung answer key kung ano ang tamang sagot. Titingnan po natin 'yan. Hindi po makikita 'yan. So ang gagawin po para makita ng teacher yung kasagutan o kaya gusto niyang ipapadala, i-screenshot na lang yung answer key at ipapadala sa mga learner kung alin yung mali nila. Kailangan po alam ng teacher yung password. Diyan po itatype.
So, makikita na yung input sheet. So, balikan po natin yung answer key. Ayan po. Click natin yan. Ayan na. So, ang tamang sagot sa number 1 ay 60. 80 naman sa number 2. Ayan po. Ito po yung answer key na automatic na po yan. Hindi na po tayo magko-compute kung ano yung sagot na ibinigay natin sa problem number 1 hanggang sa number 15. At ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung input sheet. Wala na pong kahirap-hirap. I-click lang po natin yung input. Ayan. Ayan po. Dito po tayo maglalagay ng automatic na pong mapapalitan ito doon sa worksheet. Halimbawa, ang ilalagay po natin dito ay 10 at saka 20. Tingnan po natin yung worksheet. Balikan po natin. Ayan po. 10 at saka 20. So, ang tamang sagot, tingnan natin yung answer key is 20. Ayan. So, sagutin po natin yon ng 20. Ayan po yung sagot. Tama. So, ngayon po, magbalik tayo dito sa input sheet. May mga numbers po na not applicable na hindi po pwedeng makita yung o makuha yung ano niya, yung sagot, yung LCM niya. For example, maglalagay po tayo dito ng 97 at saka 98. Ayan, hindi po applicable yan. Tignan po natin sa paano natin malalaman na ito ay hindi applicable. Puntahan lang po natin yung yung answer key, makikita na po natin dito. Ayan po, not applicable. So, ito po yung pagkakataon natin para baguhin natin yung ibibigay nating numbers dito. So, pwede po natin baguhin yan ng 68 at saka ito 75. Tingnan nga natin kung accepted ito. Balikan po natin yung answer key. Hindi pa rin accepted yon, wala pa rin. Ulit. Balikan natin. 25 na lang para sigurado. Ayan po. Ganito po ang madedetect po agad ng template na ito kung yung ibibigay nating given numbers ay hindi applicable. Ayan, at saka hindi po makikita yan. Dito po sa input sheet pala, in case po na ma-access ng bata yan, hindi ko na po nilagyan ng protection yan kasi kayo po mismo ang mag-hide at mag-protect. I-click lang po itong number 4, pababa. Ayan. Then, i-right click po natin. Then, i-hide natin. Ayan na, hindi na po makikita. Then, lagyan po natin ng password. Halimbawa po, 1, 2, 3 ang natin, ilalagay natin. Ayan. Kahit makita na po ng learner itong input sheet, kahit na mapuntahan nila yan. Ayan, hindi po makikita yung hindi po makikita itong input sheet, yung password na pwede doon. So, ayan po, burahin nyo po yan. Ayan po. Ito po ang gamit ng template na ginawa ko para po sa lesson na LCM. Maraming salamat po sa panunood ninyo. Ang inyong lingkod, Tadeus R. Fernandez, ang admin po ng Passionate Mentors.